Nagpaplano ka na bang mag-install ng sarili mong solar setup? Pero hindi mo pa alam ang tamang circuit breaker at size ng wire na dapat mong bilhin. O baka isa ka rin sa nahihirapang mag-compute ng tamang circuit breaker na gagamitin para sa iyong solar setup. Baka ito na ang makakatulong sa'yo. So, isi-share ko lang sa inyo mga kasolar kung paano natin malalaman ng mas madali ang size ng mga circuit breaker at wire na dapat nating gamitin para sa solar setup na pinaplano nating gawin. Dito kasi nahihirapan ang karamihan sa atin kung anong tamang size ng breaker ang dapat gamitin. At sa tools na ito ay makakasigurado ka na 100% accurate ang computation. At ang maganda pa nito ay 100% din na libre. Walang bayad, hindi ka gagastos dito. At talagang siguradong marami kang matututunan kapag ginamit mo ang tools na ito. At napakadali lang nito. Talagang literal na napakadali. Hindi man lang kayo pagpapawisan dito. Hindi na nga natin kailangan mag-compute. Oo, dahil siya na ang bahala mag-compute para sa atin. At sigurado naman ako na lahat sa atin ngayon ay may cellphone na at internet connection. So ganito lang yung gagawin natin. Sa cellphone nyo, ida-download natin si ChatGPT. Pagkatapos nyong ma-download, ay i-open nyo yung app at mag-sign up kayo. And then log in. At kapag naka-login na, ay pwede na tayo magtanong sa kanya. And dapat may details yung tanong natin. Halimbawa, para sa size ng circuit breaker from panel to charge controller. Kunin nyo muna yung ISC ng inyong solar panel. Doon sa likod may sticker doon. Halimbawa, itong solar panel na ito na may 15.8 something na ISC. Round off na lang natin sa 15.9. Itanong natin kay ChatGPT kung anong circuit breaker ang dapat gamitin dito. ISC or short circuit current ang ginagamit sa pag-compute ng circuit breaker, hindi IMP. At pwede rin pala tayo magtagalog dito kung nahihirapan kayong mag-English. Then indicate din natin kung anong standard yung gusto nating gamitin. Meron kasing dalawang standard na ginagamit para sa solar installation. Yung NEC or National Electrical Code at IEC or International Electrotechnical Commission. In this case ay NEC yung gamitin natin. So hintayin lang natin na makapag-generate ng sagot. So yan yung sagot niya mga kasolar. Kumpleto sa explanation, computation at may recommendation pa yan sa ibaba. So ano nga ba yung NEC at IEC guidelines sa solar installation? NEC or National Electrical Code ay US standard. Ito rin yung ginagamit kalimitan sa mga US influenced country, katulad ng Pilipinas. Samantala yung IEC or International Electrotechnical Commission ay mostly sa Europe ginagamit and other parts of Asia. Mas mababa yung ginagamit niya na duration na 125% lang. And base sa experience ko mga kasolar nung nag-DIY build ako ng aking solar setup na may 3 pirasong 500 watts na solar panel, una ang sinunod ko na guidelines para sa pag-compute ng circuit breaker from solar panel to charge controller ay yung IEC guidelines. Yung IEC ng solar panel ko ay 15.8 something, round up sa 15.9. So 15.9 multiplied by 1.25 is equals to 19.8 amps. Kaya 20 ampere yung ikinabit ko na circuit breaker. Pero kapag nasasagad yung harvest ay umiinit yung circuit breaker. Yung 3 panel ko ay umaabot ng 1.5 kilowatts yung harvest. Talagang sagad. Kapag hinahawakan ko yung breaker ay talagang sobrang init. Halos mag-trip off na. At nakalagay pa siya sa enclosure box. Talagang kulob na kulob. Walang sisingawan yung init lalo na kapag summer. Nakaparallel pala yung solar panel ko. Individual ang circuit breaker ng bawat panel. At nandito sa ibaba yung aking combiner box. Heavy duty na bus bar. So kaya pinalitan ko yung circuit breaker. Sinunod ko yung NEC guidelines na 1.56 ang multiplier. So bali ay dalawang 1.25 yun, multiply. Kaya naging 1.56. Hindi po addition. Mali na yung makukuha nating value kapag pinag-plus natin yung dalawang 1.25.
So ang result value base sa computation ay 24.8 at ang recommendation ni ChatGPT na circuit breaker ay 25 amperes hanggang 30 amperes. Bali ang ipinalit ko pala na circuit breaker dito ay 30 amperes. Yun nga, nung mapalitan ko ay hindi na talaga siya uminit. Yung iba ay nagsasabi na mali raw yung ganung value kasi sobrang taas na raw nun. Baka raw hindi na mag-trip off yung circuit breaker kapag nagkaroon ng short circuit. Pero base sa NEC guidelines ay tama naman. So balik tayo sa pagtatanong kay ChatGPT. Charge controller to battery. Anong circuit breaker ang dapat gamitin dito? Halimbawa, meron tayong 40 ampere na MPPT charge controller. Sa tingin nyo mga kasolar, anong size ng circuit breaker ang dapat gamitin dito? Ano mga kasolar, pareho ba yung sagot nyo sa sagot ni ChatGPT? And meron din siyang explanation dito kung bakit ganito yung kanyang sagot. So dito naman sa inverter to battery, anong circuit breaker ang dapat gamitin? Halimbawa na may 1000 watts inverter tayo na 12 volts. So itanong din natin sa kanya. %90 efficiency dahil ganito lang yung karaniwang efficiency ng mga inverter, 90%. Wala pong inverter na 100% efficient. Yan ang sagot niya mga kasolar. Kompleto explanation at computation. $125 amperes yung kanyang recommended na circuit breaker na gamitin. Pero paano kung 50% lang ng capacity ng inverter yung gusto nating gamitin at ayaw nating pwersahin? Pwede kaya na mas mababang circuit breaker ang gamitin dito? So 60 amperes yung kanyang recommended na circuit breaker para sa 50% capacity ng isang 1000 watts na inverter. So pagdating sa size ng wire ay napakadali na. Ibigay mo lang yung details ng iyong solar setup kapag magtatanong sa kanya at siya na ang bahala mag-compute. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.